Yan, bakit nga ba bumibili ng XRP ang software developer na si Ginoong Vincent Van Code? Ngayong taon, isa pong kilalang software engineer sa crypto community na si Ginoong Vincent Van Code o mas kilala bilang Vincent Van Code sa X ang nagbahagi ng kung bakit po siya patuloy na bumibili ng XRP. Sa gitna po ng hype at ingay sa crypto market, malinaw po ang kanyang dahilan. At yan ay dahil sa kanyang mismong karanasan sa paggamit po ng XRP Ledger or XRPL araw-araw. Ang kanyang pahayag po ay nagbibigay diin na hindi lahat ng bumibili ng XRP ay dahil lang po sa hype o balitang mabilis sumikat. Para kay Ginoong Van Code, mas mahalaga po ang utility at ang nakikita niyang tunay na value ng XRPL kaysa sa mga headlines. Yan. Ano po ang sinabi ni Ginoong Van Code or ang pahayag ni Van Code sa crypto market? Ayon po kay Ginoong Van Code, ang crypto market ngayon ay sobrang focus sa paghahabol ng sunod-sunod na balita. Tinawag pa niya ang ilang traders bilang crypto degenerates na parang addict sa paghahabol ng breaking news. Sinabi po niya na ang ganitong cycle ay breaking this, breaking that at lumilikha ng environment kung saan maraming tao ang hindi talaga alam kung ano ang binibili nila. Ang epekto nito sa market ay napakalaking volatility dahil marami pong pumapasok sa crypto base lamang po sa hype at hindi po sa tunay na gamit ng coin. Kapag marami pong ganitong galaw, mas nagiging madali para sa presyo ng XRP na tumaas o bumagsak ng biglaan. Ngayon, ay bakit nga ba bumibili ng XRP itong si Ginoong Van Code? Hindi po tulad ng mga traders na bumibili lamang dahil sa hype. Sinabi po ni Ginoong Van Code na bumibili siya ng XRP dahil sa kanyang direct na karanasan sa paggamit po ng XRP Ledger. Araw-araw po niyang nakikita kung paano po gumagana ang XRPL at kung gaano po ito kahalaga bilang blockchain technology. Ang ganito pong pananaw ay nagbibigay po ng mas matibay na dahilan para hawakan o i-hold si XRP dahil nakabase po ito sa utility at hindi lamang po sa speculation. Kapag mas maraming tao ang nagsimulang pahalagahan ang XRPL dahil sa totoong gamit nito, posibleng tumaas po ang demand para kay XRP at makadagdag ito sa upward pressure sa presyo. Ano naman po ang kanyang opinion sa XRPL at saka sa crypto space? Nang tanungin po si Ginoong Van Code tungkol sa posibleng debt issuance sa XRPL, sinabi niyang hindi ito imposible pero maaaring hindi pa ito mangyari sa ngayon. Tinawag din niyang Wild West ang crypto space at nasa yugto pa lang ng pagbuo. Ang ibig pong sabihin nito ay unpredictable pa rin ang market at dapat handa ang lahat sa kahit anong mangyari. Para sa mga investors, ito po ay paalala na kahit gaano po kaganda ang technology ni XRP, may risk pa rin na dala ng hindi pa ganap na stable na market. Sa kabilang banda, kung maging maayos po ang development ng XRPL features gaya po ng debt issuance, mas lalawak po ang gamit ng XRP at tataas ang kanyang demand. Ayan. Ano naman ang epekto ng regulasyon? Binanggit din po na nagbabago na ang market dahil nagsisimula na po na paigtingin ng US ang crypto regulation. Kapag mas malinaw po ang regulasyon, mas tataas po ang trust ng institution na pumasok sa market. Ang pagpasok po ng mga products gaya po ng ETF ay nagpapakita na unti-unti nang nagiging legit at mas stable ang crypto space. Ito po ay bullish para kay XRP dahil mas marami pong institutions ang maaaring gumamit sa kanya kapag may regulatory clarity na. Kapag tumaas po ang institutional adoption, maaari itong magdulot ng mas matagal na pagtaas ng presyo at hindi lang short-term pump. Yan, dito naman po tayo sa community. Ano naman ang pananaw ng community dito? May mga community members na nagkomento tungkol po sa sinabi ng Ginoong Van Code. Ang iba ay nagsasabi na masyado nang maingay ang crypto sector at dapat hayaan ang mga developers na mag-focus sa pag-build. May nagtanong din kung paano po niya sinasagot ang mga nagsasabing walang activity ang XRPL.
Ang sagot po ni Ginong Van Code ay medyo matapang. Sinabi niyang hindi siya kukuha ng technology advice mula sa isang taong intellectually broke. Dagdag pa niya, sapat na ang nakikita niyang activity sa XRPL araw-araw para malaman niyang buhay na buhay ang network. Sa katunayan, nag-set pa nga ng activity records sa XRP ngayong taong 2025. Ngayon ay ano po ang posibleng impact nito sa presyo ni XRP? Ang ganito pong mindset ni Ginoong Van Code ay nagpapakita na may mga tao sa loob mismo ng ecosystem na naniniwala sa tunay na gamit na XRP at hindi lamang po sa hype. Kapag mas maraming developers at saka builders ang ganito ang pananaw, mas dadami po ang projects na gagamit ng XRPL. Ang epekto po nito ay posibleng long-term price growth para kay XRP. Habang dumarami po ang real-world use cases, mas tataas po ang demand at mas magiging stable ang presyo na isang mahalagang factor para sa mga gustong gumawa ng institutional products gamit si XRP. Ayan. Ngayon ay ang opinion ko naman tungkol dito ay mahalaga po ang mga sinabi rito ni Ginoong Van Code dahil pinapaalala po nito sa lahat na ang tunay na halaga ng isang crypto ay nasa utility at hindi lamang po sa hype. Ang ganitong perspective ay magandang halimbawa para sa mga traders na masyado pong nadadala ng mabilis na balita. Kapag mas marami pong tao ang magsimulang tumingin kay XRP bilang technology at hindi lang bilang speculation, mas lalaki po ang chance na maabot nito ang totoong potensyal at tumaas ang kanyang presyo ng mas sustainable. Sa ngayon, maganda pong senyales na may mga developers tulad po ni Ginoong Van Code dito na patuloy na nagtitiwala sa XRPL or XRP Ledger.